ang nakaputing babae ng tabon. Kapag may narinig kang boses mula sa kuweba, huwag mong sagutin. Kahit pangalan mo pa ang tawag niya. Yan ang babala ng tour guide bago kami bumaba ng bangka. Field trip namin yon. Archaeology class sa college. Gusto lang naming makakita ng totoong kuweba. Adventure daw, sabi ng prof. Kasama ko ang best friend kong si Mika at 5 pa naming kaklase. Lahat masaya, maingay, puro selfie. Pagdating sa Tabon Caves, sobrang ganda. May makapal na gubat sa paligid. Tahimik, malamig ang hangin, parang hindi Pilipinas. Pero habang naglilibot kami, may napansin kami. Isang babae, nakaputi. Nakatayo siya sa gilid ng gubat. Nakatalikod. Mahaba ang buhok. Hindi gumagalaw. Sino yon? Tanong ni Mika. Baka taga DNR, sabi ng isa. Pero wala siyang ID. Nang lumingon kami ulit, nawala siya. Para lang siyang usok. Gabi na. Nasa lodging house kami malapit sa site. Habang naliligo si Mika, may narinig daw siyang boses mula sa likod ng banyo. Mika! Mahina, parang bulong, parang nalulunod. Pagbukas niya ng pinto, wala namang tao. Kinabukasan, tahimik lang siya. Hindi nagsasalita. Nanginginig. Akala namin pagod lang o nilalagnat. Pero habang nasa ikalawang kuweba kami, bigla siyang tumigil. Tumitig sa isang madilim na lagusan. Siya yon, sabi niya. Sino? Tanong ko. Hindi na siya sumagot. Basta na lang pumasok sa kuweba. Hinabol ko siya, pero pagpasok ko, wala na siya. Tinatawag ko siya, pero parang ako lang ang tao sa buong kuweba. Tahimik, malamig ang hangin. Sa dulo ng lagusan, may nakita akong nakatayo. Hindi si Mika. Ang babaeng nakaputi. Nakatalikod, umiiyak ng mahina. Matinis. Hindi ko gustong lumapit, pero parang hinihila ako ng lamig. Nang humarap siya, wala siyang muka. Puti ang balat, puro hiwa. Sa lugar ng mga mata, may tumutulong itim na luha. Pagdilat ko, nasa labas na ako ng kuweba. Nakita raw ako ng guide na tumatakbo palabas, litong-lito. Pero si Mika, wala. Hinagilap siya ng mga tanod. Wala. Parang nawala ng tuluyan. Isang matandang mangingista. May nakausap kami matanda sa tabing dagat. Tahimik siya nung una. Pero nang mabanggit namin ang babae, nakaputi. Matagal na siyang nandyan, sabi niya. Isang dalagang pinatay nung giyera. Tinapon sa kuweba. Hindi na natagpuan ang bangkay. Hanggang ngayon, hindi pa rin matahimik. Bakit siya tumatawag sa mga tao? Dahil hindi niya alam na patay na siya. Gusto niyang may sumama sa kanya. Palabas. Pagbalik sa Maynila, 3 buwan ang lumipas. Wala pa ring balita kay Mika. Isinara ang kaso bilang aksidente. Pero ako, hindi matahimik. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may tumatawag sa akin. Walang pangalan, walang number, isang boses lang. Tulungan mo ako, madilim dito, malamig. Minsan may kasunod. Huwag kang lalapit, gusto niya rin isama.